Kadamo gid nga salamat. Welcome sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Medyo maulanon nga panahon nga adlaw sa aton subong diri sa may bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero anyway, maulan man kag mainit, padayon kita sa pagpangalagad diri sa programa Ilonggo. Upon naton sa camera si Engineer Ruben Panes. Of course, good morning sa kay partner Bam. Nangin bisita naton subong aga diri sa aton nga programa. Kay Toto Rex. Good morning dira sa Banwa sang Tigbawan kag sa Banwa sang New Lucena. Subong adlaw ang aton bisita wala sindiwan kundi ang presidente sang ATOP, Association of Taxi Owners Operators diri sa may bahin sang Iloilo kag diri sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Ginimbitar man naton ang mga kilala naton nga tani makakaupod diri sa aton sa bungaga, pero para naton siguro masako-sako sila, pero ang naghatag sa pagresponde sa aton invitasyon wala singliwan kundi ang aton abyan, wala singliwan kundi si abyan naton Engineer Pitong Yap. Engineer Pitong Yap, President, good morning. Ang imo pagpanamyaw sa aton nga pumuluyo diri sa syudad, probinsya sa Iloilo kag kalibutan sa aton nga pagpangalagad bilog nga kalibutan, sir. Good morning. Mayong aga, Abian Art, mayong aga no, sa pag-imbitar mo sa akon diri sa inyo nga programa Ilonggo News Live. Kag ini no, isa man ka oportunidad para sa amon no, palinto namon no kung ano ang mga sitwasyon labi na gid sa ang mga nagakatabo no parte sa aton taxi industry. And of course ini no, isa man sang avenue nga mapalinto naton sa atong mga pasayro kung ano ang bagay kag dapat nila himuon para mangin matawhay, safe kag convenient ang ila pagbiyahe pagi sa aton taxi. Before kita mapangkot sa mga concern nga ginpaabot sa aton mga pumuluyo, labi na gid sa mga stakeholders, mga nagasakay sa salakyan, tagaibe kami sang maayo ayong balita para at least ang aton mga katuran sa buong weekend makasiling, okay. At that's a good news. Gaibe kami sang good news sa Engineer Pitong Yap. Anyway, no, update lang siguro anay. As far as the last 2 to 3 weeks, ang aton nga issue about the gin-hold up aton mga drivers. And then the last few weeks naman, may ara naman kita nga issue about nagapamintahan aton mga driver. So gusto ko klarohon, no, as far as ang una, no, ang pagpang-hold up sang aton taxi drivers, immediately, we have actually approached o consulted ang aton matandos no City Director Juristi Corinica, kag immediately may mga action nga ginhimo no ang iya nga talatapan. The reason nga sa ikatatlong attempt sa atong hold upper who happen to be the same hold upper nga nagbiktima sa aton Insu taxi sa Uton, nadakpan dayon. And it's very, we would like to congratulate and thanks no ang City Director Corinica sang speedy action. Ay ina na gagapatimaan man nga ang aton diri nga mga kapulisan ara permi no nga maghatag sa aton suporta ambala nato ng peace and order. So nadakpan na to and still no we were able to come up with something para nga proteksyonan man naton mga drivers kag at the same time no kung ang aton drivers protektado man naton mga operators. So may mga gindihon kami nga kalain-lain nga activity which somehow protect the interest aton ang safety sang aton mga drivers. So may mga hotline na kita nga gin-set up, ang mga compact points are being reactivated kag ang point of communication between the industry kag ang opisina ni City Director Corinica has been established. So somehow daw bilang safe ang aton mga driver, feeling safe sila subong tungod anytime may ara nga mga magresponde sa ila. Kag gusto ko man emphasize no ang mobile patrol sang unlike before nga medyo steady sila, kulang sila sa budget, mga mo na siya. Subong ang mobile patrol sa aton kapulisan, mobile na gitya. You cannot see them on one area for a long time. They go from one area to another area. More specifically, those areas nga identified nga prone for a possible crime.
So nahatagan. And then as far as ang mga Dahil lang, sir. advantage, Dahil lang, sir. I-flashback be, ano natabo sa kwan? Ginhold up sila o kung ang driver ng hold up? ang driver nato nang hold up, no? Tatlo Okay. apat sa Gonson. At tatlo gid ato ka sa Gonson, in fact ang isa at 7 o'clock tapos 9 o'clock, no, the same day. And because of the Line operator. ang line operator, we have three major operators kanya mo puro Okay. mga laguan and happen to be the members ng atop. Okay. Members ng atop. So immediately we responded, no? In fact na corner na tani, no, sa mga taxi bulan mo may mga communication facilities man ang communication or group chat ang atong mga taxi drivers. Now once you hit one driver, it would spread like a fire nga maka-communicate sila sa isa kag isa kag na-cordon na atong but fortunately para sa hold-upper nakabot ang police. Dakop sila. Dakop sila. Ay kung wala makaabot ang police base kung may mga physical nga harm ang mahimo sa ila itong nalibutan na sila sa mga drivers. But then ang pinaka-importante dito is the speedy action on the part of the PNP, no? Ang Within the PPO. city man lang to, sir. Within the city lang to ang incident na tabo. Diri lang sa syudad. Ang isa da banda Uton, Uton, ang First boundary kang syudad kang Uton. Ang isa diri lang sa city proper. Sa Haro. Abi ko gani sa to ang driver ng hold up, gali gin-hold up ang driver. Hold Pero up. why case nga ang driver ng hold up, no? Wala. So No, far, why I pa? think because of the very stringent ang screening sa atong mga drivers, sa atong mga operators because hindi basta-basta, no? Nga makasulod kita ang labi na gid kun sa atop. You talk about atop. May mga requirements kami nga ang iba siguro base wala man nila na implementar more specifically sa areas ang drugs. And then mga clearances nila. I think we have been religious sa pag-comply sa requirements sa amon CPC. Nakabalag dira sa CPC kinahanglan you have to screen your drivers sa tanan nga anggulo. Kung may criminal nga record. Okay. Before mag-apply ang driver, kinanan secure yan good moral. May wise siya criminal record. Clearance, no? Ang clearance during the meeting gali, no, gin-emphasize ni Colonel Coronica nga mas mayo kung national police clearance. Ay kung national police clearance all throughout the country makita ang iya record. Unlike kung local lang within the city. Pwede din na matamper. Oh. Kag gina-require bala sir ang drug testing sa mga driver before siya mag-apply? Well, normally amo nang sa case namo, no, vetig sa masaysapo man walang taon mo lang tao, balaan mo kung nagagamit o wala. Pag once ka mo na, and then immediately isubject na siyang amon nga grupo. No, and kayo one time so nakibot kita nga ginbaybas mismo sa sulod mismo sa sasakyan ng driver. We do not know, no, ang kung ano nga case ng mga bypass operations. Tikusin mo ko ano ang kwan. But tikusin mo ko ano ang salakyan. Normally, no, basta sa within the atop group, pag once ka may ara nga kaso nga na you're totally out sa industry o kung sa grupo sa atop as drivers. Singko gani sa driver ng sakyan ko sa taxi, singko. Ano to? Singa saan may gindakop amo ni? Singa kaduwa ng blaka business na nga amo man nagyapon ng operator. Paano? Anyway, take ko na si Mokro kay ay mata clearance nga i-broadcast ang ngalan sa in fairness sa mga operators nga na involved sini. Sir, magluwas sina kay ba naton sa ligan medyo inyo gitong adlaw nga sa din ginmet kamo sa ICPO kag city government kamo para nga may dialogue. Magluwas sa sining problema sang driver nga ginold up siya. Ano pa gid ang inyo ginambalan sa to? Actually, we also discussed about the recent case, no, atong gin-rape ko, no, gindala sa lads tapos gin-rape siyang driver. But you know that was totally proven to be wrong.
there was that again no kanami isang action yun sang ato na PNP ay investigar nila and they turn out to be hindi amo kaya ang babae nga to hugot sa iya kalag kag with their consent nga nagupod sa tawo pero hindi ang driver kundi amigo niya ang lodge okay. ang lodging house na identify na kag ang mismo ang babae pormiro ang nag-complain hindi siya no daw ginpagwa nila paagi sa iyang amiga. So there was that immediate investigation done by the city director kag they have actually found out na ato is the fake news. Fake news. So, ang istorya gali. Ang istorya gali sir nga may rape nga natabo pero hindi driver ang kuan suspect. Is that correct? Hindi rape. Bunti it was with consent. Ilayang ilayang ng date ato. Date nila sang amigo niya pero hindi driver sang taxi. Klaro na to nga may date to siya ginpagwalan sa babae nga ginrape siya. Pero actually, ang involved sa to, hindi taxi driver. Klaro na natin, sir. Yeah, I think, amo na, no? And it was announced and pronounced by no other than the city director. Ang ila results ng ila investigation. And we are glad, at least, naklaro ina sa publiko, tungod it has also affected ang amon nga industry. No, hindi magamo siya na normally it would happen. Nga malagyo sila, masya away sila, hindi sila magsakay sa taxi and most probably would be using other transport services. Kaya tibala na ito ng turista, damo turista kakatuloy sa aton, kung amo sina ang matabo, hadlok ng turista magsakay, tingnan man, wala ba si kung man disgrasyata na karon, no? Kagdapak, no, nga ang taxi drivers are the very first person nga masugata sa atong mga bisita. Be it local, no? Local tourist or foreign tourist. Sila mismo ang una nga mga tao nga makasugata sa atong turista. Kung hindi maayo ang atong pag-amuma sa atong mga bisita o kung guest, somehow it would affect the industry. Correct. Sang ligad sa Illinois, atlagsak mo kasakay sa isa ka taxi na hindi na conventional sang operator. Ga-uniform gini sila, sir? Team mabalan mo, okay, iyan na sang kuan nga driver, sang kuan na, subong bala, sir, obligado gid ang driver nga mag-sok-sok sa iyan uniforme para nga at least layo pa lang balaan mo nga driver sa certain company o operators nga nagaran siya ni, sir. Well, it's mandatory. Mandatory. That's a requirement of LTFRB. Okay. Kag sa case ng Amon Association, we are so strict. No? That's why nga in all parking areas being managed by ATOP, hindi ka basta-basta nga makasulod nila. Hindi pwede chinelas. No? Hindi pwede ang mabaho ang imo sa lakyan. Pagwaon ka, palimpyon. In other words, things even sa airport subong kung katulo-tulo ang salakyan hindi ka kasulod man. Okay. So somehow we've been true to this commitment amon sa kaap nga hindi bagay kag dapat pasudlon ang mga amon tungod they are the very first group nga magsugata sa atong mga turista be it local or foreign. Kay one time may nasakyan ako halin ko sa misa ka mall sa aro. Singa sa dito magi ko sige ba, kung may arada nga LTO or LTFRB, sige na, adlokaw. Sige, why ko sir ka uniform? Sige ko, tingaway ka uniform na tama ka init. Amo nang rason niya mainit ko, no? Well, that should not be the reason. The very purpose nga, they provide taxi services because that air condition. So, kung gapalpak o kung nagapalyar ang iya aircon, balik sa garahe, kag pa kayo. Gani? But that's not a valid reason. Kag plus, we would like to inform the public, mga amo na siya gani, kag wala sila ga uniform, don't ride on that taxi. Okay. Paano natin makunan? Sigurado, kung mismo ang policy sa kompanya, ginabayular nila, policy sa LTFRB, bayular nila, there might be a possibility nga hindi maayong ang klase ka driver na. So we would like to encourage really ang atong mga drivers nga to comply with the requirements of the different agencies and the association. So, kung wala ikaw, in fact sa subong, isa ka requirement pag nga gina-check, it's actually a requirement of LTFRB nga ang tanan-tanan nga salakyan o taxi unit should have the name sa sulod ang iyang diri sa too, sa front
kag wala kag tuo, stating among others ang name sang taxi, ang telephone number, Contact kag ang number? plate number. So that you know, ang among advice sa atong mga pasahero, pag once sumakay ka mo, immediately if you have cellphone, kuha na kang picture ang inang Okay. information yan, padala sa pamilya mo para mabalaan nila nga nagsakay ka sa amo ng taxi. And that would Correct. be more Correct. safer sa aton mga riders, no, taxi riders, nga makuha nila. Kag in case nga may mabili ikaw, immediately you could call no, ang numbers nga na. So that immediate action should also be done by the operator themselves. Sulito na to, no, ang ginambal ni Engineer Pitong. Kung magsakay ka mo sa taxi, labi na gid kung gabi, kuhaan nyo picture ang iya plate number, ang iya nga ngalan sang taxi. So may ID na sa nga ang driver, kuhaan nyo gid. Hindi man na sila mga akiga. Inyo preparation na in case nga may bibilin ka nga bag, cellphone mo, mabilin mo. At least makontak mo sa dayon, no? Dapat ini nga isulod naton sa mind naton nga once magsakay kita, picturean nyo ang plate number, body number, ID number sang driver, kag send nyo sa pamilya nyo nga sing mo, 8 o'clock ako nagkanindi sa mall, mapuli na ko. Is that correct, sir? Yeah, among gina no, among ginanglano naton. Kag plus the fact no, ang we have actually prepared soon siguro by next week basi mapagwa namon ang hotline sang tactical operation unit sang ICPO nga amo na natawagan mo nga number, sila na bahala mag-locate basta identify mo kung sa haro ka, sila na makontak sang haro nga tawo nga mag-responder sa imo. Unlike sa before nga daw kadamo-damo gasala ka kung sino tawagan mo. Pero in this case ang two numbers hotline lang. number. Hotline number nila kag gapasalig si Colonel Coronica, si Director Coronica nga aksyonan gidayon kung hindi ma-aksyonan ni report siya. So somehow this somehow daw medyo nag-boast man ang capacity o kung ang courage sang aton kag moral sang aton mga drivers. There is that group nga naga-support sa ila operation. Kag kung isa bala hindi mo mapulong may mga emergency sa dalanon nga ginespektar ka sang imo nga pamilya nga makapuli ka simo nag-text ako na mo ni oras 2 hours na may pasapon nga puli. At least ma-inform niyo ang pamilya niyo kaysa hindi mo bala isa rin may emergency sa dalan malukpan na biroy dang lang salakyan. Then may mga baha abay kundi at least mayo na sa more or less may idea ka no para sa na padala sa imo ari ko di subong sa aro mapauli ko da sa kag yun na if you take only 30 minutes kag 2 hours na wala pa then you could immediately report ay ang tawagan mo ang number nga na no sa taxi kag mo angkot mo dito kung nakakontak ang inyong unit nga mo ni iti wala pagyapon niya madulong nga mo pasayro or call ang tactical unit sang city ang ICPO and they would be the one to respond and run after. Di ba siya may may GPS ang mga taxi, why? May ara nga GPS pero may iba nga wala ga functional. More so subong no ang mga apps naton da wala naka-functional. So ay nga kausubong isa naman ka requirement ang dashcam reactivation sang checking sang dashcam may kalabanan siya ng dashcam naton sa mga taxi unit naton are all functional. Correct. Pero kung isa why na siya ga-record. So we would like to check nga operational siya in the sense nga nagakuha sa picture sang ongoing transaction plus may recording nga gakatabo. Ay that's the basis naton kung may mga magakatabo sa sulod sa salakyan o kung sagwa sang salakyan ay tungod ina-capture sa naton dash camera. Kag may mga emergency bala nga makabig naton nga for example ginold up ang isa ka taxi layo lang may inold up. May mga balada sir, may mga switch block kung may mga button bala lang matumok mo lang muna ma-blink na siya at least ang masugata mo kag iban nga mga taxi ma-inform sila nga may emergency sa sulod sa salakyan. Actually, that's what's done. If you could recall, no, ang True Blood style yung una tong pamatay ang mga grupo, no, as part ng ila initiation sa aton mga pupus ng mga driver. That was done, no.
subong iba natin ganit nga mga units, ang ibang nga mga units may ara pa na ang signal term namon no. Signal, no? Oh, signal namon sa isa Distress signal, Oh, distress ang SOS ang term namon, SOS, signal. Nga pag once nga mag-blink kina sa una, libutan ka dayon sa mga taxi unit. So ang gamit nila subong instead sang sina blinkers, ang ilang nga group chat may ara na nga silo sila subong eh. Meron, sir? Ang daw group chat okay. pag pindot yan siya na ma-open tanan sa tanan. Okay. So and then right there and then maka-communicate na sila dayon kag mga atag. So that might be a look into by the different chat group. May ang ato mga taxi driver subong may mga grupo-grupo eh. And they might look into the possibility nga pag open niya kag may pindot, that could be an SOS signal. So depende ini sa kada grupo, no, pero tama ka, no, bagay kag dapat lantaw na nila ini nga mangin isa ka tumok nila, it would mean nga ang migo na tunto may problema, di ba? Ay total modern na na subong sang una iyawan kami, no, it cost us mga 500 to 700 per unit na ang just to set up ng blinkers blinker, no, kay tiki sa may mga insidente kisa hindi man hold up, hindi man why man sang pero kisa may mga trouble bala kisa nga imo salakyan. Ang mismo ang driver nato na tinio there were some instances nga ang driver nato ni natake gani sa dalanon man. So if they could organize it in that way nga pag once nga pinduton ko ni SOS ni either be ako or sa mother, normally ako kung na mo ng signal mo, kung ako ang driver, kung magpindot ako ang kinanglan na i-respondihan. As to ano ang sitwasyon ko, ay sa ilan na nga group chat pag may ara na nga kuan sila, radar. Ma-locate kung diin, ma-identify nila o kung ma-locate nila kung diin inang upod nila. There are some groups yung may ara sina. Do GPS, GPS kita mo ng mga kuan ka mag-order ka sa mga Grab kag sa mga kuan fast food, balaan mo kung di na sa kadto, balaan mo kung malapit lang sa balay mo. we used to have that, no, sang nagafunctional pang aton amon nga apps, no, ang sa apps man lang no? Sa Hirna, pero wala na ma-plaster ini sa subong ay somehow wala ma-maintain ang ilang satellite. But then it's a requirement of LTFRB. Requirement na sa operator sa taxi. Okay, dapat kina kay concern man kita sa aton nga mga kuan mga driver. Sakto na sa kay that was a long time ago nga inatake ang driver. Sa salakyan niya daw na high blood siguro o na cardiac siya. Natabo na sa akon mismo nga driver, no. Fortunately may ara nga nakadipara siya, so naka-SOS dayon. Pero kung amo na nga sistema nga you could include it sa inyo group chat, then it would be much faster. Correct. Kapag kakita immediately makatawag sila sa tactical emergency tactical unit ni City Director Coronica kag makapangayo kag advice nga sir ang amon unit at tuto sa kuan pwede ba marespondihan to o matawagan mo ay sir. Correct. Amo na dapat, no, kay hindi lang kita concern sa taxi kundi pati man sa operator kag sa kuan concern kita kag sa mga driver kag isa sa to sir sa mga daw nag-viral nga balita sa ligad tung nagdaw kuanya vlogin ginlingaw niya ang iyangap sa iro. Kasi nga di tamagi kaya amo ni. Pero nagamba tong lalaki nga hindi kuya army agi kuya. Amo na nga bla. Pero anyway, daw na settle man to pero basi mangin isa ka magabi na tong mga presidente ni sir nga imbes sa lapas ka makadto nabiktima ako ni sir mo. Pero sa Manila siguro makadto ko sa Cubao. Labot na ko to sa pangpalay. Tuway pa ko kalabot sa Cubao. Sabi mo sa unang ginabayaran ko daw at that time ko mga 10 years ago. 50 lang bayaran ko. Siguro 350 na ning nabayaran ko man. Ginalikaw-likaw kagali sir concert sang taxi. Sa Manila to sa Manila. Pero diri sang ligad according sa babae ito, na imbes nga mo sila makato sa mo ning lugar,
ginlingaw sa ginsaylo sa isaman ka lugar. Yan lang. Somehow ang natabo was that nga sa pag-share nila no nga ay, ang drivers naton baguhanon. I think barely two weeks old. Kaga somehow ang pagpakadto na sa amo na nga lugar ang sa ano mo sa Indiap Tower sa may Strata dito na pick up sa call center. Sa call center. Oh. Alin dire siya nagagi. So ang amo na ang gin-share niya sa pagpabalik niya tungod amo man na nga ruta gusto niya maagi dito magyapon si why siya kabalo no nga may ara nga shortcut nga mo na to tungod 2 weeks old siya amo nang gin-share nila but then somehow daw nasettle man na to tungod sa ako niya pagtanaw naman no kung may malain siya nga tuyo nga ayagi niya sa checkpoint ginagin niya sa checkpoint No, so in other words, it was a honest mistake. Nagtalang man siya, hindi man yan nabalan. Sige lang But then, why takabalugid niya kung ano gid niya ang nagkakatabo. And I think they were settled by no other than Jake Conlo. Properly sa babae, sige kung naman isa katulpol, kung hindi mang kutya ko, kay tutulan ko ya, amo nang sa isang babae. Sige. That's why nga daming viral to nga info, nga balita. So, kung na-settle man to, sir? Yeah, it was settled. And it was settled even by no other than Jake Conlo. Ang PST mo. Sir, kuhan ko, nalipatan ko lang magkuha sa video o sa picture. Kay do ka twice na ko nakasakay sa taxi. Ang ila tarifa, subong tarifa sa plug down 40, no? 40. Nabutan niya 45. Pero ang sa tarifa 45, pero in fairness man sa taxi kag sa driver, ang metro ya 40 man gyapon. Do plus 5 ina bala ginpanugutan na nasang LTFRB nga magpanukot sang plus 5. So far, no. Wala pa kami yung official nga communication. Kung request na kamo, naka-request ka muna. No? But we have requested for it. Not even 5 pesos, but 20 pesos. Tungod siyang kadako ng gidya. Siyang discrepancy, siyang time nga 40 ang aton plug down. Siyang time ba lang nga nag-request kami from 30 to 40. Siyang sa subong presyo siyang katong. So, nag-request kami for a temporary, pero bilang sticker lang. Ito kung ipa-recalibrate mo siya na, ang kada unit nga gasto na mo, sobra sa kalibo. Okay. So, we would rather propose kay temporary, malanay kasaka panawag, masyado ka brutal ang aton nga mga presyo. Nga, kung pwede, i-adjust lang by putting a stickers. Like whatever ang sa metro, madugang lang either pulo or 20 as may be approved by LTFRB. Pero wala pa kami sing formal or official communication increasing it from 40 to 45 or bali plus 5 sa metro. Pero why na indicate siya ng plus 5? Why na butang plus 5? 40, wala. From 40 ang plug down to 45. Bali mo na nabutang. No, hindi man na pwede. Hindi man na pwede. Hay tibala mo, ay adjust mo gid na. Gani man. Kung there would be an adjustment sa 40 to 45, ang metro gid yang mapatak na. No, in fairness sa Pero there was no adjustment, no calibration whatsoever. Ang natabo. In fairness sa kwan, sir, sa operator, kag sa taxi, ang plug down nila 40 Japon. Pero nakita ko may ginapaskill sila nga ilang matrix. Amo na. Ang taxi has no metric. It should be metered. Kung whatever sa meter na. Pwede ko na sir makuha picture? It can be reported. No? Ito hindi pwede na. Ang deceptive information. Deceptive. Hindi eksakto. Gani man. Katwise na ko kasakay siya na. Why ko lang makuhaan sa picture? Tingala ko sir, 45 na gali. Gali timayo na sir kinambal ni mo nga 40 man Japon ang plug down. Pero kamo may request kamo sa LTFRB nga kung pwede patakasan hindi sa 45 kundi plus 20. Yeah, there was a request last year pa na siya and I think 3 weeks ago no other than ang atong interim ang president sang
Philippine National si Attorney Joseph Bensinco ang nag-follow up ay kami man mismo nag-submit sang proposal nga ina. So for and in behalf of the federation, in other words, group coming from Davao, Cebu, Bacolod, Baguio, Metro Manila, giniisa lang nga kung pwede maka-temporary addition sa aton nga results ng Metro. But no calibration. Ito kung hambal namon kung calibration, hindi mo na pabalik amo na gina. So ay masyado kabulatin, may saka panaog. There might be a possibility ka magbalik. Pag magbalik ilis naman kita. Sir, ang taxi bala sa siyudad sa Iloilo, sobrante na o kung tama-tama lang? Well, as far as the numbers, I think it's more than enough, no? Sa kinanglanon more than enough. So in other words, any addition would somehow affect na ang viability sa individual operation. Sa subong maglangat na sobra na 2,500. And remember, we are not the only means of transportation o kung ang ginatawag natin transport denomination, may ara kita van, may ara kita ang modernized jeepney, may ara kita nga tourist van. And subong may ara naman kita nga ng iban ngayon nga for hire, no, ang 10 BS naton. So any addition would somehow affect na natabo na ini sa ibang area ang nasobrahan ang number. And we would really request LTFRB to look into this thing rather than just approving adding numbers existing. And sad to say, the wala sing proper consultation nga natabo in terms of sa pagdugang sang sining TNB sa siyudad sang Iloilo. Tani-inform ka mo, sir, nga magdugang ang taxi, inform ka mo, bilang presidente ka sang atop, masing, sir, may ari ding request nga additional nga taxi. At least maka-comment ikaw nga team. Actually, no other than Attorney Go and the group have requested LTFRB that any application for additional franchise, kung pwede ma-invite kami to attend the hearing. There should be a hearing before granting of CPC. Pero somehow, I don't know what's happening right now. Pero we are not being invited, no? Not even as officers or president of ATOP, but as individual operator. We have the right to know some process. Kamu nakabalo kung pila ang flight, pila kabilog ang taxi, why kamu gina-inform? Wala. We were not consulted in the course. We were only informed of the additional. But prior to that, ang process of having approved the additional franchise for TNB sa siyudad sa Iloilo, wala. I think it was run down sa amon tutunlan nga nabaton lang namon na informasyon nga ang Iloilo may allocation nga mo ni. So, tani sina-inform ka mo, parang at least mga salakyan nagadlagan di, mga bus gadlagan gisa way ang kargaya driver lagi diyan konduktor. Kapilan sa maglibot. Ang taxi operator, ang taxi driver kasi gisa nga, sir, mahal nga ng gasolina subong. So kung hindi ka maglibot, tiyog ka lang at tiyog. Kadamo man samon. That's why nga ako nung point nga tani kong inform ka mo nga ang additional nga mga taxi, inform ka mo para kamo mismo makaya eco sa LTFRB nga, sir, daw na. Daw sobrante na, dapat gid balani. Pila subong magkuha ka sang franchise raw? Barato kon mahal? Well, ang franchise is somehow ang official nga rate, whatever ang rate nga ginakuan sang gobyerno amo gina siya. No? Okay. And yan amo na gani ang ginakatingalahan namon despite the presence of so many units na still open pag sige ng franchise. Tani may moratorium ang term sa kapira na kami nag-request ka na nga stop. Hello. Dula ang stop ang issuance
Hello. Okay lang. Stop ang isyuhan siyang franchise ay tungod kadamo na gid, but still, hindi nato na balaan kung ano gid ang rason. No? And we would also do some official communication in relation to this. No? Where the group is preparing, to inquire why such thing is still happening. Gani. Anyway, sa ating mga viewers sa Ilonggo News Live, may bagyo gurubin, no? Tribliang ulan. May disturbance. Banta ko guro may bagyo kita subong, no? Halong-halong lang dyan sa mga abyan nato nga nagabiyahe, nagasakay, subong adlaw. Sir, daw ginbuksan ang kuan gapon? Ang UFO? Kamusta ang feedback sa imo nga mga driver? Well, it is welcome gid sa mga aton modernized jeepney kag even taxi, no? Because that would somehow increase ang ilang efficiency in terms of pagbiyahe nila. Hati dira nagatinir, no? Ang aton nga mga drivers ang kadugay. So it would affect a number of trips nga mahimo nila. And with the opening, I think it would smoothen, no, ang operations nila dira, more so if they're going to convey ang aton passenger pakadto sa airport and the Pabia area. So it would be a very much welcome move, no, sa part ng DPWH, but somehow this should also be cautious because that is an area nga bagay kag dapat tulidon gid nila because once nga matabo na, it would affect the lives and the property of the people. I-try ko gid nga sa boss. Sa boss masakay ko taxi nga maglabay ko da. Try ko gid para testan ang experiencean ko na. Why ka kagi na sir? Kagi ka na. Ang kagapon I try tani pero it was 3 o'clock hati ang may schedule. Do sa kagahon kag sa kapunanon. Ang sa kapunanon nila 4 to 8 sa aga something like 6 to 9. No, may limit. Then after that, close naman. So they open it. Wala ako nag-agi ako pero wala ko saka. ang punto lang namon dira, no, this should be ang particular dira, no, hindi na lawlaw nga structure mo kag kung may matabo. Hindi na nato mapabalik na. Kag somehow daw duda man ako, no, nga ang ila, you look at the signs dito, no? May warning. Please occupy the center line. In other words, hindi ka pabinit dire ka lang sa tunga-tunga. Kaya hindi pwede ang... So, base ba lang nga magkon dire kasi kilid, maghimo siso. So, still, no, that's within the capacity sang aton nga mga DPWH people to know whether or not that's dangerous or not. Nabutang dara 4-wheel drive. Tiyo bot ang mga motor hindi ka pwede kagyaw. Actually bisan din nga kuan basta ang flyover ang motor ginademulian gid man. Nademulian ay delikado ay plus ang kalabanan da may subidahon no. Okay, masaka. That's why even ang electric bike dara daw delikado hindi gid allow nila ay tungod sa sina no. Kagda may ara kita nga if semi daw sa kabayan type nga electric, delikado man nagyapon. Sir, perti ang pagsaka sang gasolina. Anong move na naton subong bilang presidente sang atop? Well, amo na no, ang isa ka butang gin-diskusyon naman namon sa amon association. We would still follow up ang amon request temporary. Ay hindi mahatagan ang amon tani nga request that would not only benefit ang aton nga taxi industry but the whole economy. And we were proposing then, together with the point tani ni Senator Po, no, why not temporarily suspend ang excise tax kag value added tax? Kung mataboy na, it would not only be the taxi industry that would did it, but the whole or the entire economy sang aton country. But then, ang aton nga mga ekonomista kag aton mga economic manager sa aton presidente nga hambal kag I agree man nga ang epekto sa services sa aton gobyerno would also be at stake. Tungod this is not a small amount nga madula sa coffers ng gobyerno kung matabo nga i-suspend
kadako. Pero ang hambal namo naman is tani i-balance lang in a way nga hindi gid masyado na maapektuhan. Subong ang hardly hit is the transport sector. Kahapon, manugsakay na, before ko masakay sa taxi, may pamilya nga masakay man. No? 5 sa driver, 5 nga angaway ito sa nasakay sa taxi mo. Nga sir, hindi sa magbato, sang flag down. Anyway, makadto man sa tani sa may park agency, man sa tani makadto, hindi sa gusto sang flag down. Gusto ya gusto ko ya metro. Hindi sa gusto sa metro. Sino nga ho? Obligado gid bala sir nga i-metro kung actually, I remember no, ang taxi is a metered taxi. Metered. So kung the word itself would mean nga ang tanan nga transaction dira saka ka lang metrohan ta lang ka. So it should be metered. Kung if ever nga may ara nga contracting, that's actually violation. No, sang ila prangkisa because they are given the franchise of a taxi, not of ginatawag naton bala nga ng UV, no? Kung UV may taripa na o kung coupon taxi. Different duha, may metered taxi kita so kinanglan pagigid na sa metro. Ang UV may taripa ina ang LTFRB. Kung pira. Pero it should be specific, one way lang na siya. Halin ka sa airport, pagkadto ka sa syudad, you take the UV. Ang UV nga na, pagpabalik niya sa airport, hindi pwede makakuha pa sa iro. Okay. One way lang na siya. One way lang. So, mo ng UV. Dira mostly sir ang kuan ang coupon gali, coupon taxi. Dira mes permi ang kuan ang baysay halin sa airport. From where you are kag pakato sa airport. Kontratahon ka lang sang driver singa. Kuni ang imo bayaran. Pero why na ginapadar ang metro? Well, that's a violation, outright violation kina siya. So you can report it LTFRB. Kung hindi ka dapat taxi na kung ara sa airport pagkadto sa airport, then you could report it sa ATOP hotline, ang amon hotline mismo, and we would not allow. Anong hotline yun da sir? Ang number naton sa ATOP. Mamati ka mo da kung may ara ka mo nga eksperyensya kasubong sini. I-report nyo sa hotline sang ATOP. Kay mostly sila yung reklamo from airport kag kung diin ka mo makadto. No? Di masin ka from airport to city proper. Kisokto niya ka sa morning amount, purway na nilagin metrohan. That's why nga pwede, may violation ina sa according sa kay Sir Pitong, no? So ang amon hotline no is 0917 710 3908. Sorry, again, what, sir? 0917-710-3908. No, okay. So any violation no, sa prangkisa nila, you can report it and immediately those operasyon na pagkato sa airport, hindi na dayon to automatic suspended siya. No, pag once there is a report, kag ma-certain nga amo ginimo na. Okay. Sir, ining existence ang concert sa mga buses subong modernized jeepney ni ano nga advantage sa subong as of now? I don't know kung ma-comment kasi ni. Well, I think ang aton nga grupo no sa Alliance o Western Visayas Alliance of Taxi Cooperatives and Corporations Incorporated are now ready, to implement ang ining memorandum circular gin-issue sang LTFRB. There was already that approval, ang process, it was a long process, and if you could recall, it was actually implemented in June 2022. Subong medyo sobra na siya katuig for them to be able to come up or make some adjustment. That's why they call it now enhanced LPTRP. So may mga preparations na ready na. In fact, there was already that inventory as far as the number of units nga ara subong sa dalanon. Kag ang aton nga modernized jeepney subong per information nga nakuha na kon sa Alyansa is 384 na ang modernized jeepney. Sa city lang na? Sa kadako ng number nga na. And if you talk about that thing,
that involves a total investment of 1.215 billion. So kadako na ang investment sa aton nga local entrepreneurs o kung operators sa sining kausa. And you know, we are talking about 1,782. So in other words, kung lantaw naton inisubong, daw somehow we are 25% na in operation, na curtail na kung na-delay lang ini, tungod sang delay nga pag-approve sang CPC. I mean, ang sang LPTRP enhanced sang LTPRB. So, you're talking about, ang muna ang gusto namon na ipaabot man, kaga being an advisor sang alyansa, and one of the members nila, no, ang GTSI, we were very sad to know nga daw medyo may gamay-gamay kita nga mga delay diri nga katabo subong, but then you know ginapatingwaan gid ni, no. In fact, we have some working arrangement with PSTMO, no, and we would really be supporting them hay tungod sila ang nag-ara sila subong kamot ang bula sa pagpreparar sang mga area nga bagay ka dapat na magpreparon. Pero ginatingwaan namon kag ginabuligan, no, binuligay ang kinahanglanon diri hindi magbinasulay para nga ma-attain naton ang preparasyon nga gusto naton himuon. Tungod it would involve sa nambal ko na total investment of 1.215 na sa subong. Kung matabo ini, that would mean mga 5 billion nga investment, no. Sa subong ang employment generated is isang una kada unit isa lang ka driver. Subong ya may ara kan conductor, kag duha ka trip, duha ka kwan. So that would involve mga 1,944 person versus ang una kung maghambol ka 384 na. But in this case, may mga other employees kaya akong gana-hire. So kung basihan natin ang ulo nga ginapakaon niya sini, that would mean mga 12,000 persons. And ang income nga generate adlaw-adlaw, no, through this employment is something mga sobra isa ka milyon. Kung amo ni ang income niya sa kada adlaw, sa kabulan, sa 26 days lang nila nga reporting, that's 28 million ang nagapalibot o kung ginagamit na kwarta sa syudad, sa probinsya sa Iloilo. And you know how things, you know, kung lantaw natin sa economic point of view, this would create a lot of economic opportunities kung may ara nga kwarta nga nagalibot nga 28 bilyones kada bulan. Sa subong sa 384 lang. Pero do we need to add sa mga basis pa din sa Iloilo kung magutok lang kita kung mag-abot pa ning in-expectar niyo nga 1,500 plus? Actually, there would be a gradual phase out sa atong mga old unit naman. Okay. Because this would serve as a replacement nila. But then, you know, I think we should not sacrifice, no? And somehow, almost always, there is always that resistance to change. Kung gusto natin magbago ang serbisyo sa pampublikong salakyan, hatagan natin sa oportunidad na makaumpisa ining modernization. Ang subong hindi na natin mabalaan kay gradual ang pag-phase out, no? Oh. Hindi natin nabatyagan nga gamat-amat kabuhin. Actually, sa subong nga sitwasyon tungod sa extension nga inobra sa LTPRB, instead of mabuhinan, nagdugangan gani. Tungod, ang natabo, ugunti may 384 kita. So, the 384 nga natabo, 384 nga supposed to be na phase out, ara pagyapon. Bangon sa extension. So, sa extension, sa consolidation. But then, kung ma-implement ng LPTRP naton, somehow, medyo magana-gana ni siya. San o gid ang finalities ini? San o gid sa set tentatively sa October ngini, no? October ma-implementar na. October ngini. And there will be a gradual phase out na matabo. But a lot of preparation is still being made, no? Haiti ang aton PSTMO, damo gidyang bagay kag dapat nila obrahon kag gina-coordinate nila, no? Hindi man lang ila ni tanan nga obra mo, may coordinate pa sila sa City Engineer's Office,
mag-coordinate pa sila sa City Planning Office, mag-coordinate pa sila sa LTFRB, and some other areas nga some other agencies nga kinahanglan nila in the course of implementing the local public transport route plan. Anong ginispektar nyo sa Sinaabi? Anong ginispektar nyo? Mangin madasig ng flow sa salakyan sa syudad? Well, I think so. Tungod somehow there will be a proper loading and unloading area. Ang pang aton dalanon would have a proper marking. Gini-emphasize with ang pang area nga tabukan sa aton ng mga pasahero, ang pedestrian lane, no? It's very important. And also signages saying ang priority sang dalanon naton ang pedestrian. Haiti sa aton diri ang disiplina sa atong mga drivers are not that rigid nga di do not know nga ang priority pagtapak sang pedestrian sa pedestrian you have to totally stop. Hay iya ina nga tag-iya na siya ang tag-iya sang sinang dalanon. So somehow I hope gali nga ma-implementar na ang klase ng usahe sang ni. One time sir may mga issues kag mga balita nga naga-arise nga sige, ang mga modern jeepney niya, pinagusto lang ba sila sa mga area, kung din sila jeepney stop, kung din sila madulog. May mga reklamo bala, sir? So, amo na gani, no, ang yung concern, kag ginatingwaan, ginamon, kag put sa PST mo, nga maplastar na. And hopefully, by next week, maplastar na siya amat-amat. Tungod, we are talking about mga 1,000 plus, 1,200 plus, nga mga loading and unloading area just for the city alone within the city proper area. So hindi man ini madali-dali, no, kag I hope maintindihan man na sa aton mga publiko nga ang trabaho nga ini, although it is under the shoulders sang sang PST mo, but this involves some other agencies. So it involves sa nambal ko na City Engineer's Office, LTFRB, may DPWH pa gani. Kag pati man mga pedestrian Yeah. Oh. Kag somehow ang bagay kag dapat lang diri is that tingawaan naton, no, ang mga different actors, stakeholders ni nga magbulig sa isa kag isa para nga ma-realisar naton ang matawhay nga pagbiyahe sa dalanon. Pilagid ba lang plitihan sa modern jeepney? Ang ilang pleated somehow 14 ang minimum, no? Kaya may mga discount pa na sa PWD kag estudyante. It depende sa distansya. In the same manner, amo man sa kuan naton. Iban 22? Ano? Iban 22. May mga 22. Lawig na. You know, in other words, daw loop na, no? Para siya na. Oo. Pag daw na ground trip ka na pala. So, distansya ina ang ginapasihan nila, and I think 280 per additional kilometer after 4 kilometers. Dumduman ko to nag-viral sa Bacolod, dobla. Sige, kinanglan, sokton mo na duwa kay doble kay tambok kay mo ya. Wag ginatuluway na sa rangkwan sara mga ang goal core na in fact no, that's the focus ang amon nga mga ang training nga ginahimo o kon orientation sa mga PAO o kung conductor namon it that very basic kina ang sa gina-assist na ko no Jerusalem Transport Services Incorporated. Gina-emphasize namon ang basic rules ng PAO. So una gid ya pag-approach niya pa lang sa imo, give him or her the proper courtesy, mayong aga, mayong hapon, as the case may be. And then assist that person, go inside the car, and give some welcome note, welcome to amuning nga kompanya. And then allow him or guide him or her sa iyang proper pulungkuan. Kung senior na, kag PWD, may ara gid nga designated area dira. So i-guide nimo, and then sa sulod, no? In the course nga manaog naman sila, i-assist mo. I-assist gid ang PWD kag mga seniors kag ang inang mga tawo nga nagabiyahe nga upod ila mga kabataan. Terrible kay kun dako kay mo doble. Pero sa akon may Ruben kay niwang ako. Tunga lang akon bayad. Well, I think per head, no, not that per body ang gawa naton diri. So that's somehow no uncalled for atong ginambal sa atong PAO o kung passengers assistance officers. No, ginpanami namin nato nala nila, not anymore conductor but PAO. Hindi lang sa modern night jeep, pati sa taxi.
may ara yang taxi driver nga daw ka arugante ka suplado gid. Well, I think that has also been emphasized, no? Kaga in almost all areas, ginambal kita even sa parking dito sila sa airport, they are oriented sina. Palihog, kortesiya naton sa aton pasahero, ang aton katinloon sa aton salakyan, ang aton ang panigarilyo hindi pwede sa sulod sa salakyan. All those, no? May tinar namon. Ang yung kortesiya. Kortesiya nga yatag naton sa atong mga pasahero. Meron isang buksan niya ka pa sang pertahan kung sa transit ka kasakay. Kag siyaman ka sira, meron isang pakuan lang. Para matay lang siya, wili siya sa cellphone niya lang kag daway lang balo nga may nagasakay. Kag may ara giya tao ginaguro Dapat kin man guro sila kisay kuan no. Tawag ko ng ila atensyon nga ti gapangabuhi kita sa sayro sa dalan tagaan man naton sang respeto ang nagasakay. Ang among gina-emphasize ko, once you know you give the proper courtesy and respect sa aton nga mga pasahero, expect a repeat ride. Okay. Pero kung ano mo, inisultuhan mo na siya, hindi na sakay si mo. Ako kisa kung supladong driver, bisan pesos kinasukot ko gid. Singko kambyo ko sir. Choy. Pero kung mayo siya, ikaw pa naghatag sang 5 pesos siya eh. Tiyan mo nakisabla sir, Pilipino bla nga hospitality Kay kung mayo ka man lang, isa may kambyo ko na siya. Sir, dira lang. Pero kung suplado siya, piso ko hindi naman dapat talagang mayo. Pero kisa daw ginapabalo mo lang siya nga hindi sa mayo. Bla. Anyway, sa pitong malamog salamat ka ginatag mo sa aton nga timpo. Unless ka basi may nilipatan ako inong pamangkot sa imo, ang imo mensahe, ang way ko mga pamangkot sa imo, kag gusto mo inform ng aton mga viewers diri sa programa naton sa Ilonggo News Live, sir. Madamog salamat Art no sa paghatag mo sa aton sa oportunidad nga mapalento naton ang mga nagakatabo no as far as taxi industry is concerned ang result sa amon meeting with City Director Coronica and ang base malipatan ko nagapasalamat kita kay Director no sa iyang paghatag atensyon sa issues concerns related sa taxi industry. Sa aton mga drivers gusto lang akon ipalinton sa inyo kag ginapangayo ginapilar sa inyo nga permi no ihatag naton ang proper courtesy sa aton pasahero no kaya sa maayo kag kung maayo ang aton hatag nga courtesya ang imahin sa taxi industry would also be good and kung maayo ang imahin sa aton industriya sigurado ako may ginambal ko kagina ang may repeat ride ang aton nga mga pasahero ay pangitao nila kita sina tungod maayo ang serbisyo naton ginatag. Gusto ko na akong i-remind kamo nga as agreed, ang aton mga salakyan should have the proper marking sa sulod. More specifically, ang stickers naton sa right side sa front seat. Butang ang kung ano ang taxi naton, taxi company, ang telephone number, kag ang plate number. Hindi lang dito sa tubang sa passengers but also sa likod, wala kag tuo. Kag sa side naman sa atong pasahero, if ever nga magsakay ka mo sa taxi, the very first thing that you should do is to take pictures kung may ara ka mo may ara ka mo camera and then i-send it sa imong pamilya o kung sino yung imong tagan informing them nga nag-take ikaw o ga-ride ka sa mga unit nila. Kung wala ikaw cellphone, then take note na lang siguro basta make it as an SOP nga once nga magsalakay ka mo sa mga taxi, i-take note lang ang taxi, ang plate number, kag ang ila telephone. Tungod kung kaisa malipatan nato pagkabutang immediately you would be able to call the operators and they would attend to your request if ever nga may ara nga mga impormasyon nga matag sila. Kag remember ginatag man akon ang akon hotline sa Association of Taxi Operators Panay. Please feel free to call that number if ever nga may ara kamo nga complaint o suggestion nga baka pa-improbar pagid no sa aton pagserbisyo sa publiko ang pagserbisyo sa taxi. So sa atong mga operators, let's be also religious in reminding our drivers sa mga bagay kag dapat nila himuon. Kag also to remind them about the hygiene
cleanliness nga ginambal ni ano no sang aton nga mga taga-media sang aton pagkinunanon ang cleanliness, hygiene kag respeto nga yatag naton sa aton mga pasahero. So madamong salamat Abian Art. Ang aton mga driver would really be religious also in complying with the requirements ng ilang kada unit sa pagserbisyo sang mga publiko nagasakay sa o nagapatronize ang aton taxi. Madamong salamat kag mayong ngaga. Madamong salamat Engineer Pitong Yap kag kanang diri mangin passenger friendly kita. Considering ang siyudad sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, damo diri sang mga activities, festivals, ginagawa diri sa aton all year round. Tourism parang wayhason mga problema kag courtesy isa ini ka bagay nga makabig naton makabalik man sa aton sang maayo man sa aton kayong lawas sa Engineer Pitong. Siguro base malipatan ko gusto gid nato manamyaw kag mga tag sa katawran sa aton ang halangdong nga Mayor Jerry Peñas sa iyang ang tao nga nag-bully man sa mo no sa local public transport road plan si J. Conlo, si GB Mabilog, si Melvin Sorongon kagagiba nilang kapdanan. Of course, gusto man akong tamyaw mo ang presidente sa Western Visayas Alliance of Taxi Cooperatives and Corporation Incorporated sa persona ni Rizal Alido, iyang Vice President si Sherry Rose Sungcano, kag ang mga opisyalis no si Franklin Nos ang ilang treasurer, ang ilang auditor si Edwin Escamos, kag ang pinakamatandos nga secretary no sang association si Hali Arcardi, kag mga persona sa kag miyembros sang alliance no. Hindi ko ma-mentionar ay tungod kadamo ono 14 sila kabilog, but anyway ang akon pagpanaymayaw para sa tanan kag kabay pa nga mabuligan naton tanan-tanan ini kag mahatagan sing atensyon nga maging matalunsay ang pag-implementar sang enhanced local public transport road plan. Madamong salamat Engineer Pitong Yap kag of course may mga agad sa kay Boyet Paracon sa Western Visayas Transport Cooperative no kay member board man sa sang alliance no. So madamong salamat sa pag-upod nyo sa aton sa programa Ilonggo News Live. Kaya sila naton bisan maulano ng panahon. Inkatuan kita sa aton abyan si President sang ATOP, si Engineer Pitong Yap. Mangin maka-explicar naton may kahit naton mga stakeholders diri sa may bahin sang syudad. Probinsya sa Iloilo kami nabutan sa aton nga pagpangalagan. Sa ngalan diri ni Engineer Ruben panel sa control. Of course, sa kay Toto Rex. Good morning dahil sa Banwasang Tigbawan kag sa Banwasang New Lucena. Ang aton nga mga viewers nga according sa kay Andy Ruben nakalabot na sa 11,000. Mayo man na may viewers kita nga 11,000. Okay na no? Ben? Okay na. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calzas. Kapasalamat kita liwat kali sa Pit's Grill sa kay SB Pet Tremanyas sa paghatay naton sa isa ka matahom nga lugar as in venue sa aton nga pagpangalagan kada Sabado. Art Calzas, mayong adlaw.